Ang malamig na kintab ng mga litrato ang huling sumampal sa pisngi ni Ara bago ito kumalat sa marmol na sahig. Mga larawang hindi niya kailanman nakita, ngunit mukha niya ang naroon. Katawan niya. Sa yakap ng ibang lalaki. Ilang oras lang ang nakalipas, ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco ang nasa hangin, ang init ng kamay nito ang nakahawak sa kanyang baywang habang sila'y sumasayaw sa gitna ng kanilang malawak na sala. Puno ng mga bisita ng mga bulaklak ng champagne. Happy 5th anniversary, mahal ko, bulong nito sa kanyang tainga at naniwala siya. Ang bawat salita, bawat ngiti, bawat halik. Pero ang Marco na kaharap niya ngayon ay ibang-iba. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagsinta, ay nagliliyab ngayon sa galit na hindi niya maintindihan. Tingnan mo, sigaw ni Marco, itinuturo ang mga nagkalat na litrato sa sahig. Tingnan mo ang kalandian mo, Ara. Habang ako, nagpapakahirap sa trabaho para sa pamilyang to, ito ang ginagawa mo sa likod ko. Hindi. Halos hindi makalabas ang boses sa lalamunan ni Ara. Isang malaking bukol ang tila nakabara roon. Hindi totoo yan, Marco. Alam mo yan. Huwag ka nang magsinungaling. Mula sa likuran ni Marco, lumitaw ang biyenan niyang si Donna Esmeralda. Nakataas ang kilay, ang mga brilyante sa kanyang lieg at tainga ay kumikinang na parang mga matang mapanghusga. Walang hiya, mahinang sabi ng matanda, ngunit sapat na para marinig ni Ara. Ang bawat pantig ay parang lasong tumataray sa kanyang puso. Pinalamon ka namin, binihisan, at ito ang isusukli mo. Isang kahihiyan sa apelyidong imperial. Niyakap ni Ara ang sarili. Ang ganda ng suot niyang seda na damit na regalo ni Marco para sa kanilang anibersaryo ay tila wala ng halaga. Ang lamig ng sahig ay gumagapang na sa kanyang mga paa. Ma'am, hindi po totoo yan, pakiusap niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Patibong to, hindi ko alam kung sino kung bakit ni. Hindi lang yan, sabat ni Marco, may inihagis na panibagong folder sa paanan niya. Bumagsak ito at bumukas, naglalabas ng mga bank statement at dokumento. Ninakawan mo pa ang kumpanya. Ang kumpanyang ipinamana sa iyo ng sarili mong ama. Doon na tuluyang bumuhos ang mga luha ni Ara. Hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa sakit na dulot ng pagkakanulo. Bakit, Marco? Bakit mo ginagawa to? Ngumisi si Marco, isang ngising na kapanlulumo. Dahil tapos na ako sa iyo, Ara. Tapos na ang pakinabang ko sa'yo. Iyon na. Ang katotohanan. Guards, sigaw ni Donna Esmeralda. Agad na pumasok ang dalawang unipormadong gwardiya. Palabasin ang babaeng yan. Siguraduhin niyong walang kahit isang sentimo siyang madala. Kahit ang cellphone niya, kunin niyo. Hindi. Bahay ko to. Amin to, sigaw ni Ara habang marahas siyang hinawakan ng mga gwardiya sa braso. Napunit ang isang bahagi ng kanyang damit. Hindi na ngayon, malamig na sagot ni Marco, pinulot ang isa sa mga peking litrato at pinagmasdan ito. Akin na ang lahat. Kinalagkad siya palabas. Nakita niya ang pagdaan sa mga pamilyar na pasilyo, ang mga painting na pinili nilang dalawa, ang hagdanan kung saan nila binuhat ang anak nilang si Maya noong unang uwi nito mula sa ospital. Ang lahat ng alaala ay binubura ng gabing ito. Isang malakas na tulak ang nagpatalsik sa kanya palabas ng malaking gate na bakal. Bumagsak siya sa magaspang na semento ng bangketa. Kasabay ng pagsara ng gate ay ang pagpatak ng malakas na ulan. Narinig niya ang pag-click ng kandado. Nakakulong siya sa labas. Ang dating mainit at maningning niyang tahanan ay isa na lang malaking anino sa gitna ng ulan. Ang mga ilaw sa loob ay tila nangungutya sa kanya. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit, napayuko si Ara at humagulgol. Wala siyang pera. Wala siyang cellphone. Wala siyang kaibigan na matatakbuhan dahil lahat ng kaibigan niya ay kaibigan din ni Marco. Wala siyang. Bigla siyang napahinto sa pag-iyak. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa sa buhos ng ulan. Ang anak niya. Si Maya. Naalala niya ang paghalik sa noo nito bago siya bumaba para sa party. Mommy will see you in the morning, baby, bulong niya sa natutulog na anghel. Kinuha nila si Maya. Kinuha nila ang anak niya. Maya, sigaw niya, sinusuntok ang bakal na gate. Ang anak ko. Ibalik niyo ang anak ko. Walang sumasagot. Tanging ang dagundong lang ng kulog at ang walang tigil na buhos ng ulan.
Napaluhod si Ara sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa ingay ng bagyo. Wala na. Wala na ang lahat. Kinuha nila ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, at ngayon, ang kanyang anak. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang malayong alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang lugar na ikinuwento ng kanyang yumaong ama. Isang maliit na coffee shop na itinayo nito bilang isang munting pangarap. Isang lugar na malayo sa lahat ng ito. Isang pangalan. Tagaytay. Ang kapihan sa dulo ay ang kanlungan ni Police Captain Leo Vargas. Hindi ito isang sikat na coffee shop na may magagarang pangalan. Isa lang itong maliit na lugar sa isang hindi gaanong dinaraanan na kalsada sa Tagaytay na may amoy ng bagong lutong pandesal at matapang na barakong kape. Dito siya nagpupunta kapag kailangan niyang mag-isip, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Nasa forced leave siya ngayon, parusa, dahil sa pagsuway sa utos ng mas mataas sa kanya. Pero para kay Leo, hindi ito bakasyon. Isa itong pagkakataon. Sa ibabaw ng kanyang mesa, bukod sa isang tasa ng mainit na kape, ay ang kanyang laptop. Nakabukas sa isang folder na may pangalang Imperial. Puno ito ng mga financial records, mga litrato, at mga ulat mula sa kanyang mga impormante. Matagal na niyang sinusubaybayan si Marco Imperial. May mali sa bigla ang pagyaman nito sa mga koneksyon nito. Isang bagay na mabaho at nakatago sa likod ng perpektong imahe nito. Ngunit may bago sa kapihan sa dulo ngayong umaga. Isang bagong serbidora. Hindi siya katulad ng mga sanay ng staff ni Aling Nena, ang may-ari. Ang kilos niya ay alanganin, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang takure ng kape. Ang kanyang uniforme ay malinis, ngunit halatang hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Masyadong pino ang kanyang mga kamay. Masyadong puno ng takot ang kanyang mga mata. Ana, pakidala nitong order sa table 3, utos ni Aling Nena. Ana. Iyon pala ang pangalan niya. Ngunit alam ni Leo na hindi iyon ang totoo. May itinatago ang babae. Isang sikreto na mas malaki pa sa simpleng pagtaka sa isang masamang nakaraan. Napansin ni Leo ang sa sulok ng kapihan. Nakabukas sa isang morning news program. Biglang lumabas ang isang balita, Denvi pagbagsak ng AA Imperial, CNA Lee Cervantes, inakusahan ng pagnanakaw lab sariling kumpanya di pakikipagrelasyon si ibang lalaki. Isang larawan ang lumitaw sa screen. Isang magandang babae, nakangiti sa isang society event, katabi ang asawa nitong si Marco Imperial. Dahan-dahang itinuon ni Leo ang kanyang tingin mula sa pabalik sa bagong serbidora na si Ana. Ang parehong mukha. Ang parehong istruktura ng panga. Ang parehong mga mata na ngayon ay balot ng pighati at pagod. Siya nga. Ara Cervantes. Ang babaeng nasa sentro ng investigasyon niya, nagtatrabaho bilang isang hamak na serbidora sa isang maliit na kapihan sa Tagaytay. Parang may nag-click sa isip ni Leo. Hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw. Isa itong setup. At ang babaeng ito ang biktima. Habang papalapit si Ara sa kanyang mesa para punan ang kanyang tasa, tila nataranta ito. Marahil ay dahil sa titig niya. O marahil ay dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Natabig niya ang tasa. Bumuhos ang mainit na kape sa mesa, ang iba ay tumama sa kanyang kamay at pantalon. Ay! Sorry po. Naku, pasensya na po, sir. Nagmamadaling kumuha ng basahan si Ara, ang boses ay nanginginig. Sorry po talaga. Hindi kumibo si Leo. Tinitigan niya lang ito. Ang galit ay hindi ang unang reaksyon niya, kundi kumpirmasyon. Sa malapitan, kitang-kita niya ang pamumugto ng mga mata nito sa likod ng paghingi ng tawad. Ang takot na pilit itinatago. Okay lang, mahinang sabi ni Leo, ang boses ay kalmado at kontrolado. Kumuha ka na lang ulit ng bago. Tumango si Ara at nagmamadaling tumalikod, halatang nahihiya at natatakot. Pinanood siya ni Leo habang pabalik ito sa counter, napayuko, sinusubukang maging invisible. Tinapos ni Leo ang kanyang mga gawain at nagbayad. Paglabas niya ng kapihan, ang malamig na hangin ng Tagaytay ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa kabilang kalsada, malapit sa isang panaderya, may dalawang lalaking nakatayo. Hindi sila mga taga roon. Ang kanilang mga suot, ang kanilang mga tindig, ang kanilang mga tingin, sumisigaw ng gulo. Nakita ni Leo na may kausap silang isang lokal na vendor.
Nagkunwari siyang may tinitingnan sa kanyang cellphone habang pinakikinggan ang usapan. Bago lang dito. Maganda, maputi. Baka mga isang araw pa lang dito, sabi ng isa sa mga lalaki, naglalarawan. Ah, baka si Ana. Yung bagong katulong ni Nena sa kapihan, sagot ng vendor. Ana, sige, salamat, sabi ng lalaki, at may inabot na pera sa vendor. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Ang mga tingin na iyon ay alam na alam ni Leo. Mga tingin ng asong gubat na nakaamoy ng dugo. Mga tauhan ni Marco. Hindi na nagdalawang isip si Leo. Kailangan niyang kumilos. Hindi ito parte ng opisyal niyang investigasyon, pero hindi niya kayang talikuran ito. Huminga siya ng malalim. Pumasok siya sa isang madilim na eskinita sa tabi ng kapihan at naghintay. Ilang sandali pa, lumabas na si Ara, tapos na ang kanyang shift. Nakayuko siyang naglalakad, yakap-yakap ang sarili laban sa ginaw. Pagdaan niya sa tapat ng eskinita, mabilis na hinawakan ni Leo ang kanyang braso at hinila siya papasok sa dilim. Ah, sigaw ni Ara sa gulat, sinusubukang pumiglas. Sino ka? Bitawan mo ko. Isinandal siya ni Leo sa pader, sapat lang para hindi siya makatakas. Ang isang kamay niya ay tinakpan ang bibig nito. Lele, huwag kang maingay kung ayaw mong mapahamak, bulong ni Leo, ang boses ay mababa at seryoso. Napatigil si Ara sa pagpupumiglas, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay sa bibig nito, ngunit ang pagkakahawak niya sa braso nito ay nanatiling mahigpit, sapat lang para hindi ito makatakbo. Huminahon ka, muling bulong ni Leo, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad. Hindi kita sasaktan. Pero kailangan mong makinig sa akin. Dahan-dahan, bahagya siyang gumilid para bigyan ito ng siwang na makita ang labas ng eskinita. Tignan mo yung dalawang lalaki sa kabilang kalsada, utos niya. Yung mga nakaitim na jacket. Sumunod ang mga mata ni Ara. Sa kabilang kalye, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakatayo ang dalawang lalaking hindi pamilyar. Ang kanilang mga kilos ay balisa, ang mga mata ay malikot na lumilibot sa paligid. May kakaiba sa kanila. Isang uri ng panganib na pamilyar na kay Ara. Sila yung tipo ng mga taong inuutusan ni Marco kapag may gusto itong mangyari ng tahimik. Sino sila? Nanginginig na tanong ni Ara. Kanina pa sila nagtatanong-tanong tungkol sa isang babaeng bagong dating dito, paliwanag ni Leo, hindi inaalis ang tingin sa mga lalaki. Ikaw ang hinahanap nila. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa buong katawan ni Ara. Ang munting pag-asa na nakahanap siya ng ligtas na lugar ay biglang gumuho. Natunton siya. Ganun kabilis. Ang takot na kanina'y para kay Leo ay biglang nabaling sa dalawang anino sa kabilang kalsada. Nakita ni Leo ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang pagkalito ay napalitan ng purong takot. Ngayon, naiintindihan na nito. Binitawan niya na ng tuluyan ang braso nito. Hindi na ito tatakbo. Wala na itong tatakbuhan. Humarap si Ara sa kanya, ang mukha ay namumutla sa ilalim ng madilim na ilaw ng eskinita. Bakit? Paano mo nalaman? Doon na binitawan ni Leo ang lahat ng pagkukunwari. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata, ang kanyang tingin ay matalas at walang paligoy-ligoy. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga batong bumagsak sa katahimikan ng gabi, winawasak ang huling piraso ng kasinungalingan na pinanghahawakan ni Ara. Alam ko kung sino ka, Ara Cervantes. At nasa panganib ka. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Ara Cervantes. Ang pangalang pilit niyang itinatago sa loob ng ilang araw, bigla na lang binigkas ng isang estranghero sa isang madilim na eskinita. Automatikong umatras si Ara, ang likod ay tumama sa malamig at magaspang na pader. Hindi kita kilala, mabilis niyang sagot, ang boses ay nanginginig. Nagkakamali ka ng tao. Isang anino ng awa ang dumaan sa mga mata ng lalaki. Hindi ito galit, hindi pangungutya. Awa. At iyon ang mas lalong nagpatakot sa kanya. Huwag ka nang magpanggap, Ara, mahinahon itong sabi. Hindi ako kalaban. Lahat kayo yan ang sinasabi, halos pasigaw na sagot ni Ara, ang luha at galit ay muling namumuo. Ang sakit ng pagkakanulo ni Marco, ng biyenan niya, ng mga kaibigan niya, ay sariwa pa. Bakit niya pagkakatiwalaan ang isang ito? Sino ka ba talaga? Isa ka rin ba sa mga tauhan ni Marco? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong dumukot sa loob ng jacket nito. Napapikit si Ara, inihahanda ang sarili sa pinakamasama.
Ngunit sa halip na lamig ng bakal ng baril, ang narinig niya ay isang mahinang kalansing. Pagmulat niya, may isang itim na wallet na nakalahad sa harap niya. Nakabukas ito, at sa loob, isang gintong selyo ang kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw. Philippine National Police. Police Captain Leo Vargas. Pulis, bulong ni Ara, hindi makapaniwala. Ang takot niya ay hindi nawala, nagbago lang ng anyo. Pulis? Nandito ba siya para arestuhin siya dahil sa mga kasinungalingang ibinato ni Marco? Anong kailangan mo sa akin? Itinago ni Leo ang kanyang wallet. Matagal ko nang binabantayan ng asawa mo. Hindi lang dahil sa mga ginawa niya sa'yo. Mas malalim. Mas mapanganib. Ang kaso mo ay simula pa lang ng lahat. Ang sinseridad sa boses nito ay nakakapangilabot. Walang bahid ng pagkukunwari. Kung alam mo kung sino ako, alam mo rin ang mga akusasyon sa akin, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng pait. Nandito ka ba para hulihin ako? Yumiling si Leo. Alam kong patibong ang lahat ng yon. At alam ko ring hindi ka ligtas hanggat nasa labas si Marco. Nakita mo ang mga tauhan niya. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatahimik. Ang salitang inapapatahimik ay may bigat na nagpadama kay Ara ng tunay na panganib. Hindi lang ito tungkol sa pera o reputasyon. Buhay niya ang nakataya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong na. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Isa na lang akong wala. Doon ka nagkakamali, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ni Ara. Mayroon kang isang bagay na wala si Marco. Simpatsya ng publiko. Ikaw ang biktima. Gagamitin natin yan. Paano? Huminga ng malalim si Leo. Ang susunod niyang sasabihin ang babago sa lahat. Kailangan mong lumabas. Kailangan mong ipakita sa lahat na hindi ka nagtatago. Kailangan mong ipakita na hindi ka apektado. At para magawa yan, kailangan mong magkaroon ng kakampi. Isang taong magpapakita na malakas ka, na nakahanap ka na ng bagong proteksyon. Naguluhan si Ara. Anong ibig mong sabihin? Magpapanggap ako, diretsong sabi ni Leo, na boyfriend mo. Natigilan si Ara. Sa isang iglap, nawala ang takot at napalitan ng pagkalito. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi kita kilala. Bakit mo gagawin yan? Dahil ito ang pinakamabilis na paraan para guluhin si Marco, paliwanag ni Leo, ang boses ay parang isang strategist na nagpaplano ng giyera. Isipin mo, Ara. Ang asawa niyang inaakusahan niyang nangaliwa ay biglang lilitaw, masaya, at may kasamang police captain. Guguho ang kwento niya. Magpapanik siya. At kapag nagpanik ang isang tao, nagkakamali siya. Doon ko siya mahuhuli. Ang plano ay lohikal. Masyadong lohikal. Ngunit ang ideya na muling magtiwala sa isang lalaki, na pumasok sa isa na namang kasinungalingan, ay kasuklam-suklam para kay Ara. Hindi, mabilis niyang sagot. Hindi ko kaya. Kung hindi para sa'yo, gawin mo para sa kanya, sabi ni Leo. Isang salita lang yon, pero tumagos ito sa puso ni Ara na parang punyal. Para sa kanya. Biglang lumitaw sa isip ni Ara ang mukha ng anak niya. Ang maliliit nitong kamay. Ang mga iyak nito na naririnig niya sa kanyang mga bangungot. Si Maya. Ito ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. Ito ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang mabuhay. Kung ito ang paraan para mabawi ang anak niya. Kung ang pakikipagsabuatan sa estrangherong pulis na ito ang magbibigay sa kanya ng kahit katiting na pag-asa. Tumingala si Ara, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Ang mga luha ay natuyo na. Ang natira ay ang apoy. Pumapayag ako. Tumango si Leo, tila inaasahan na ang sagot niya. May kinuha siyang isang maliit na papel at ballpen mula sa bulsa at nagsulat. Ito ang numero ko. Magkita tayo bukas sa kapihan, 8:00 ng umaga. Pag-uusapan natin ang mga detalye. Inabot ni Ara ang papel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nagtama sa daliri ng lalaki. May kuryenteng dumaloy, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa tensyon ng kasunduang kanilang pinasok. Nagsimula nang maglakad paalis si Leo palabas ng eskinita. Bago siya tuluyang nawala sa dilim, huminto ito at lumingon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nagbabala.
May isa lang tayong patakaran, Ara. Nag-angat ng tingin si Ara, naghihintay. Rule number 1, huwag kang mahuhulog sa akin. Trabaho lang to. At sa mga salitang iyon, nilamon na siya ng dilim, iniwan si Ara na nakatayo sa eskinita, hawak ang isang pirasong papel na maaaring susi sa kanyang kaligtasan o sa kanyang tuluyang pagkawasak. Pinagmamasdan ni Leo ang kanyang sarili sa salamin ng full-length mirror sa hotel suite na kinuha niya. Hindi siya sanay sa ganitong kasuotan. Ang itim na suit ay tila masyadong mahigpit, ang kurbata ay parang sakal. Ito ang uniforme ng kalaban, ang balat kayo ng mga taong katulad ni Marco Imperial. Ngunit ngayong gabi, ito rin ang kanyang sandata. Malapit na akong matapos, narinig niyang sabi ni Ara mula sa kabilang kwarto. Take your time, sagot ni Leo, pilit na pinapakalma ang sarili. Para sa isang pulis na sanay sa mga barilan at habulan, nakakagulat na mas kinakabahan siya ngayon. Ang misyon ngayong gabi ay mas delikado. Walang mga bala, pero ang mga salita ay maaaring mas makamatay. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, napahinto sa pag-isip si Leo. Lahat ng analisis, lahat ng plano, lahat ng pagiging pulis niya ay tila pansamantalang natunaw. Ang lumabas ay hindi si Ana, ang serbidorang alanganin at takot. Hindi rin ito ang Ara Cervantes na umiiyak sa isang madilim na eskinita. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay ang Ara Cervantes na nasa pabalat ng mga magasin. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida na yakap ang kanyang perpektong katawan. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang make-up nito ay sapat lang para bigyang diin ang kanyang mga matang ngayon ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang mapanganib na kalungkutan. Okay na ba to? Tanong ni Ara, ang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Hindi agad nakasagot si Leo. Napalunok siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang biktima, kundi ang reyna na tinanggalan ng korona. At sa isang iglap, naintindihan niya kung bakit nabaliw si Marco. At kung bakit kailangan niya itong protektahan. It's perfect, nasabi na lang niya. Handa ka na? Tumango si Ara, huminga ng malalim. Handa na. Pagpasok nila sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na biglang nag-ingay. Naramdaman ni Leo ang paghigpit ng hawak ni Ara sa braso niya. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kilos na parte ng plano, pero ang init na naramdaman niya ay hindi parte nito. Relax, bulong niya. Nandito ako. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita nila ito. Si Marco. Nakatayo, may hawak na kopitan ng champagne, nakangiti habang may kausap na senador. Ngunit nang dumapo ang mga mata nito sa kanila, ang ngiti ay naglaho. Napalitan ito ng gulat, pagkatapos ay ng maitim na galit. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila, ang bawat hakbang ay may bigat. Ara, mahal ko, sabi ni Marco nang makalapit, ang boses ay puno ng sarkasmo. Hindi ko akalain na ganito ka kabilis makahanap ng kapalit. Nakita ni Leo ang bahagyang panginginig ni Ara, pero hindi ito matras. Sa halip, ngumiti ito, isang ngiting matamis ngunit may lason. May mga bagay lang talaga, Marco, na mas madaling palitan kaysa sa inaakala mo. Lalo na kung sira na. Napanganga si Marco. Maging si Leo ay humanga sa tapang ni Ara. At sino naman to? Tanong ni Marco, ang tingin ay bumaling kay Leo, puno ng paghamak. Bago pa makasagot si Ara, inunahan na siya ni Leo. Inakbayan niya si Ara, hinila ito palapit sa kanya, isang kilos ng pag-aari na sinadya niyang ipakita. I'm Leo, simpleng sabi niya at inilahad ang kamay. Ang bago sa buhay ni Ara. Hindi ito tinanggap ni Marco. Magbabayad ka sa ginagawa mo, Ara. Ikaw ang magbabayad, Marco, sagot ni Ara, ang boses ay kalmado na. Sa lahat ng ninakaw mo sa akin. Nang akmang sasagot si Marco, isang matinis na boses ang pumutol sa tensyon. Marco, Hijo. Si Donna Esmeralda. Lumapit ito, ang mukha ay nakangiti ngunit ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Ara. Kinuha nito ang braso ni Ara. Can I borrow her for a second, sabi nito kay Leo, hindi na hinintay ang sagot at kinaladkad si Ara palayo sa mga tao. Sinundan sila ng tingin ni Leo. Nakita niyang may ibinubulong ang matanda kay Ara. Hindi niya marinig ngunit nakita niya ang epekto nito. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Ara, ang pagbalik ng takot sa mga mata nito. Nakita niya itong napahawak sa kanyang tiyan. Maya. Alam ni Leo na si Maya ang ginagamit ng matanda.
Hindi na siya nakatiis. Mabilis siyang lumapit sa kanila. Is everything okay here, mahal? Tanong niya kay Ara, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Donna Esmeralda. Nagkakamustahan lang kami ng dati kong manugang, sabi ng matanda, mumingisi. Dahan-dahang inilagay ni Leo ang kanyang kamay sa likod ni Ara. Isang kilos ng suporta, ng proteksyon. Tinitigan niya si Donna Esmeralda, ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig at mapanganib. Kung may isang daliri na dumapo sa kanya, Donna, sabi ni Leo, ang bawat salita ay mabagal at may diin, ako ang makakalaban mo. Ang ngisi sa mukha ni Donna Esmeralda ay naglaho. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Leo na hindi niya nakita kanina. Hindi ito ang karaniwang mayabang na bagong kasintahan. Ito ay isang babala. Umalis ang matanda ng walang imik. Nang silang dalawa na lang, naramdaman ni Leo ang panginginig ng katawan ni Ara. Let's go, sabi niya. Hindi sila nagsalita sa elevator. Hindi rin sila nagsalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Ara. Hindi alam ni Leo ang sasabihin. Hindi siya sanay sa mga ganitong sitwasyon. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inabot ang isang malinis na panyo. Salamat, sabi ni Ara, tinanggap ito. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mabigat. Pareho nilang alam na ang gabing ito ay simula pa lang. Biglang, isang nakakabinging tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang cellphone ni Ara. Isang luma at mumurahing cellphone na binili ni Leo para sa kanya. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang Porsche. Isang video call. Mula sa isang unknown number. Sinagot niya ito. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Marco, mumingisi. Pagkatapos ay itinutok nito ang kamera sa isang maliit na batang babae na umiiyak sa isang kama. Si Maya. Mama ni. Hikbi ng bata. Mama, uwi ka na ni. Hayop ka, Marco. Hayop ka, sigaw ni Ara, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ngumisi lang si Marco sa kabilang linya. Ang galing mong umarte kanina, Ara. Tignan natin kung gaano kakatapang ngayon. Ibalik mo ang anak ko, sigaw ni Ara, ang bawat salita ay punit-punit dahil sa paghikbi. Mama ni. Patuloy na iyak ni Maya, at ang tunog na iyon ay parang mga kutsilyong sabay-sabay na tumutusok sa puso ni Ara. Pinatay ni Marco ang tawag. Nabitawan ni Ara ang cellphone. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay, ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang marahas at hindi mapigilang paraan. Ang tapang na ipinakita niya kanina, ang maskarang isinuot niya, ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay isang ina na pinagkakaitan ng kanyang anak. Itinabi ni Leo ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Hinayaan niya lang itong umiyak. Alam niyang walang salita ang makakapagpatahan dito. Ang sakit na nararamdaman nito ay masyadong malalim. Naramdaman ni Leo ang isang pamilyar na galit na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang ganitong uri ng kalupitan, ang paggamit sa isang inosenteng bata, ay ang bagay na kinasusuklaman niya sa lahat. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang trabahong ito. Nang bahagyang humupa ang pag-iyak ni Ara, nagsalita si Leo, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ara. Tuminala ito, ang mga mata ay pula at namamaga. Makinig ka sa akin, sabi ni Leo, tinititigan ito ng diretsyo. Hindi tayo susuko. Ang ginawa niya ngayong gabi, yan ang patunay na natatakot siya. Nasasaktan natin siya. At gagamitin natin yan. Umiling si Ara. Pero si Maya. Leo, paano si Maya? Ipapangako ko sa'yo, Ara, sabi ni Leo, at sa sandaling yon, hindi lang ito si Police Captain Vargas na nagsasalita. Ito ay si Leo, ang lalaki. Hindi ko titigilan hanggat hindi mo nayayakap ulit ang anak mo. Pangako yan. Mayroong bigat at katapatan sa mga salitang iyon na tila bahagyang nagpatahan sa bagyo sa loob ni Ara. Tumingin siya sa lalaking katabi niya, isang estranghero ilang araw lang ang nakalipas, ngunit ngayon ay tila ang tanging lubid na kanyang makakapitan sa gitna ng rumaragasang tubig. Sa gitna ng katahimikan, habang ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana ng sasakyan, pareho nilang naramdaman ang pagbabago. Ang kasunduan nila ay hindi na lang isang simpleng trabaho. Naging mas personal na ito. Mas komplikado. At mas mapanganib. Ang imahe ni Maya na umiiyak ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Ara, isang bangungot na gising. Ang bawat hikbi ay parang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa.
Ang pangako ni Leo ay ang tanging sinag ng liwanag sa kanyang napakadilim na mundo. May kailangan tayong gawin, sabi ni Ara kinaumagahan, ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin ngunit may bagong apoy ng determinasyon. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at maghintay. I know, sagot ni Leo na nakaupo sa tapat niya sa maliit na mesa ng kanyang tinutuluyang kwarto sa Tagaytay. May dala itong kape at pandesal, ngunit wala sa kanila ang may ganang kumain. Kailangan natin ng legal na sandata. Isang taong mas nakakaalam sa batas kaysa sa akin. Isang taong pinagkakatiwalaan ng pamilya mo. May isang pangalan lang na pumasok sa isip ni Ara. Isang pangalan na naging kasing kahulugan ng tiwala at katapatan sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Si Attorney De Leon, sabi ni Ara. Si Attorney Ricky De Leon. Siya ang abogado ng Papa simulat sa pool. Ang opisina ni Attorney De Leon sa Makati ay isang testamento ng kanyang reputasyon, hindi magarbo, ngunit kagalang-galang. Ang mga pader ay puno ng mga libro ng batas, at sa kanyang malaking mahogany desk ay may isang litrato. Ang litrato nila ng kanyang papa, nakangiti habang nagkakamayan sa isang business deal. Nang makita sila ni Attorney De Leon, ang mukha nito ay nagpakita ng gulat at pagkatapos ay ng matinding pag-aalala. Ara, Hija, sabi nito, mabilis na tumayo para salubungin siya. Nakita ko sa balita. Hindi ako makapaniwala. Halika, maupo kayo. Ikinuwento ni Ara ang lahat. Ang gabi ng pagpapalayas, ang mga peking litrato, ang pagkawala ni Maya. Ang bawat salita ay parang lason na muli niyang nilulunok. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng abogado mula sa pag-aalala, naging galit ito. Isang banal na galit. Ang hayop na si Marco, gigil na sabi ni Attorney De Leon, napahampas ito sa mesa. Patawarin mo ako, Hija, pero hindi ko mapigilan. Ang iyong ama kung nabubuhay lang siya, hindi niya hahayaang mangyari ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Ara na may tunay siyang kakampi. Isang taong nakakaintindi sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. Kahit si Leo, na tahimik lang sa tabi niya, ay tila nakumbinsi sa sinseridad ng matandang abogado. Ipinakita nila ang mga dokumentong hawak ni Leo. Masusing pinag-aralan ito ni Attorney De Leon, ang kanyang salamin ay nakasabit sa dulo ng kanyang ilong. Ginalingan niya, bulong ng abogado, umiiling. Malinis ang pagkakagawa. Ang mga dokumento ng paglilipat ng assets, pirmado mo lahat. Sa mata ng batas, legal ang ginawa niya. Gumuho ang pag-asa sa dibdib ni Ara. Pero sabi ni Attorney De Leon, biglang nag-angat ng tingin, ang mga mata ay may kislap. Tila may nakita siyang isang maliit na siwang sa isang makapal na pader. May isang bagay na hindi niya makokontrol. Ano po yon, Attorney? Tanong ni Leo. Ang original na corporate charter at ang pinakaunang deed of assignment na nilagdaan ng papa mo noong itinatag ang kumpanya, paliwanag ni De Leon. Nakalagay doon ang isang in case of hostile takeover clause. Kung mapapatunayan nating may masamang intensyon sa paglilipat ng lahat ng ari-arian, tulad ng ginawa ni Marco, lahat ng transaksyon ay maaaring mapawalang bisa. Pero kailangan natin ang orihinal na kopya. At alam kong nasaan yon. Saan? Sabay na tanong ni Ara at Leo. Sa lumang safe ng papa mo. Sa loob mismo ng opisina niya na ngayon ay opisina na ni Marco. Nawalan ng kulay si Ara. Impossible. Paano kami makakapasok doon? Nag-alinlangan si Attorney De Leon. Tumingin siya sa litrato ng papa ni Ara, tila humihingi ng gabay. Huminga siya ng malalim. Hindi ito legal, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Pero wala na tayong pagpipilian. May binuksan siyang isang drawer sa kanyang mesa. Mula doon, kinuha niya ang isang lumang floor plan ng gusali at isang puting keycard. Ito ang lumang master keycard ng papa mo. Itinago ko bilang souvenir. Baka gumagana pa sa service entrance, sabi niya. Para ito sa hustisya para sa tatay mo, Ara. Para kay Maya. Ang tiwala ay isang bagay na naubos na kay Ara. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak ang mga bagay na tila huling piraso ng pamana ng kanyang ama, naramdaman niya itong bumalik. Ang tiwalang iyon ay ibinigay niya ng buo kay Attorney Ricky De Leon. Gabi. Ang gusali ng Imperial Corporation ay isang higanteng anino, tahimik at tulog.
Ginamit nila ang service entrance, at sa kanilang pagkagulat, gumana ang keycard ni Atty. De Leon. Ang bawat hakbang nila sa madilim at walang taong pasilyo ay umaalingaw-ngaw. Ang puso ni Ara ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at pag-asa. Nakarating sila sa opisina ng kanyang ama. Ang pangalang nakaukit na ngayon sa pinto ay Umarco Imperial, C.A. Napalunok si Ara. Sa likod ng isang malaking painting, naroon ang safe. Isang lumang modelo na numero pa ang kombinasyon. Ang kombinasyon na tanging siya at ang kanyang ama lang ang nakakaalam, ang kaarawan ni Maya. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang pinihit niya ang dial kaliwa. Kanan. Kaliwa. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bumukas. Sa isang iglap, isang malaking pag-asa ang bumuhos sa puso ni Ara. Ito na. Ang simula ng pagbawi niya sa lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng safe. Kasabay ng pagbukas nito, isang-isa pang click ang kanilang narinig. Pero hindi ito galing sa safe. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa opisina. Ang liwanag ay nakakasilaw at sa pagdilat nila, dalawang anino ang nakatayo sa may pinto. Si Marco. At sa tabi nito, nakangisi ay si Atty. Ricky De Leon. Naglalaro pa sa isip ni Ara ang tunog ng pag-click ng safe. Ang tunog ng pag-asa. Ngunit mas malakas, mas nakakabingi ang pag-click ng switch ng ilaw na sinundan nito. Nasilaw siya. Nang luminaw ang kanyang paningin, ang unang nakita niya ay si Marco. Ang kanyang ngisi, isang perpektong imahe ng tagumpay at paghamak. Inaasahan na niya yon. Ngunit ang taong katabi nito. Salamat sa pagpunta, Ara, sabi ni Atty. De Leon, ang boses ay kalmado at ang ngiti ay malawak. Nahuli rin kayo sa wakas. Ang mundo ni Ara ay tila huminto sa pag-ikot. Parang nanonood siya ng isang pelikula na hindi niya maintindihan. Nagkaroon ng isang disconnect sa pagitan ng kanyang mga mata at ng kanyang utak. Hindi. Hindi pwede. Nagkakamali lang ako ng tingin. Baka bihag din siya. Baka tinutukan din siya ng baril. Pero ang ngiti. Ang ngiti ni Atty. De Leon ay hindi ngiti ng isang biktima. Iyon ay ngiti ng isang ahas na kalulunok lang ng kanyang biktima ng buo. Tito Ricky, halos hindi marinig na bulong ni Ara. Ang tawag na yon, na dati puno ng respeto at pagmamahal, ay lumabas na ngayon na parang isang tanong na puno ng panginginig. Isang mabilis na pagdaloy ng mga alaala ang sumugod sa kanyang isip. Si Atty. De Leon sa kanyang opisina, galit na galit para sa kanya. Ang kamay nito sa kanyang balikat, nangangakong ipaglalaban siya. Ang litrato nito kasama ang kanyang ama, isang simbolo ng dekada ng tiwala. Para ito sa hustisya para sa tatay mo, Ara. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ngayon ay isa ng malupit na biro. Tito, pag-ulit ni Marco, tumatawa. Ara, Ara. Kailan ka ba matututo? Sa mundong ito, lahat ay may presyo. Pati ang katapatan. Si Leo, sa tabi ni Ara, ay hindi kumikilos. Ngunit nakita ni Ara ang pag-igting ng kanyang panga, ang apoy na biglang sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi ito takot. Galit. Isang dalisay na galit ng isang taong nasukol. Isang pulis, huhulihin dahil sa breaking and entering, sabi ni Marco, umiiling na parang naawa habang nakatingin kay Leo. Sayang ang uniforme mo, Captain. O dapat ko bang sabihing suspended, Captain? Alam din nila yon. Lahat ay plinano. Bawat hakbang nila ay minanmanan. Ang pagtitiwala nila kay Atty. De Leon ang mismong bitad. Bakit? Iyon lang ang salitang kayang lumabas sa bibig ni Ara, nakatingin ng diretsyo sa matandang abogado. Ang papa tinuring kanyang kapatid. Nawala ang ngiti sa mukha ni Atty. De Leon. Napalitan ito ng isang bagay na mas pangit, inggit. Ang papa mo, sabi nito, may diin sa bawat salita, laging mas mataas, laging mas magaling. Ako ang nagpayo sa kanya, ako ang sumalba sa kanya sa mga kaso, pero sa huli, siya ang may pangalan. Siya ang mayaman. Oras na para ako naman ang makinabang. Sa labas, narinig nila ang tunog ng mga yabag. Paparating. Marami. Pumasok ang 4 na unipormadong pulis. Hindi sila mukhang palakaibigan. Ang mga tingin nila ay malamig at propesyonal. Sila yan, officers, sabi ni Marco, itinuturo sila na parang mga hayop sa isang kulungan.
Nahuli namin sa akto. Pagnanakaw at pagpasok sa pribadong ari-arian. Lumapit ang dalawang pulis kay Leo. Walang sinabi si Leo. Tahimik lang siyang nagpahawak at nagpaposas. Ang kanyang dignidad bilang isang opisyal ay tila pinupunit sa harap mismo ni Ara. Pagkatapos, lumapit ang isang pulis kay Ara. Ma'am, pasensya na po. Naramdaman ni Ara ang lamig ng bakal sa kanyang pulso. Ang pag-click ng posas ay ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Iyon ang tunog ng huling pag-asa na namamatay. Kinalagkad sila palabas ng opisina. Habang dumadaan sila, ang mga mata ni Ara ay napako kay Anthony. De Leon. Ang matandang pinagkatiwalaan niya ng buong puso ay nanatiling nakatayo roon, pinapanood silang mahulog sa patibong na siya mismo ang gumawa. Ang tingin ni Ara ay nagtagpo sa tingin ni Leo. Walang salitang namutawi. Tanging isang tahimik na pag-amin ng kanilang pagkatalo. Natalo sila. Tapos na ang laban. Habang hinihila sila pababa sa pasilyo, sa huling pagkakataon, lumingon si Ara. At doon niya nakita ang huling eksena na tuluyang wawasak sa kanya. Kinuha ni Marco ang isang itim na maleta mula sa ilalim ng mesa, isang maletang puno, batay sa bigat nito. Inabot niya ito kay Anthony. De Leon. Tinanggap ito ng abogado ng may ngiti. Ang presyo ng katapatan. Wala na. Tapos na ang lahat. Napapikit si Ara, at sa dilim ng kanyang isipan, isa lang ang nakita niya, ang umiiyak na mukha ni Maya, papalayo ng papalayo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Leo ay mas mabigat kaysa sa rehas na bakal ng seldang pinanggalingan nila. Kakalabas lang nila. Isang tawag mula sa general na mentor ni Leo ang nagpiyansa sa kanila, isang pabor na alam ni Leo ay may mabigat na kapalit. Ngayon, opisyal na siyang suspendido. At silang dalawa ay may kinakaharap na kasong kriminal. Tumingin si Leo kay Ara na nakaupo sa passenger seat. Nakatanaw ito sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na dumadaan, ngunit alam niyang wala itong nakikita. Ang mga mata nito ay blanko. Wasak. Siya ang may kasalanan. Dinala niya ito sa gulo. Ipinangako niyang poprotektahan niya ito, pero siya pa ang naging dahilan ng tuluyang pagbagsak nito. Ara, basag niya sa katahimikan. I'm sorry. Hindi ito lumingon. Sinira ko ang lahat, patuloy niya, ang boses ay puno ng pait. I'm sorry, ay. Hindi, putol nito sa kanya, ang boses ay mahina ngunit walang bahid ng paninisi. Hindi mo kasalanan. Lumingon ito sa wakas. Ang mukha nito ay pagod, ang mga mata ay may bakas pa ng mga luha. Ngunit may iba. May isang bagay sa ilalim ng lahat ng iyon. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Leo dati. Hindi ikaw ang nagplano nito, Leo, sabi ni Ara. Hindi ikaw ang nagtaksil. Sila. Pagdating nila sa maliit at masikip na kwartong tinutuluyan ni Ara sa Tagaytay, ang bigat ng kanilang sitwasyon ay tila mas lalong bumagsak sa kanila. Ito na ang dulo. Ito na ang wakas. Umupo si Ara sa gilid ng kama. Inaasahan ni Leo na iyak na naman ito, nabibigay na. Inihanda na niya ang sarili. Aaminin niyang talo na sila. Siguro, ang pinakamagandang gawin ngayon ay tulungan itong magtago, malayo, kung saan hindi na ito masusundan ni Marco. Ngunit hindi umiyak si Ara. Tumingala ito at ang mga mata nito, na kanina'y blanko, ay nagliliyab ngayon. Hindi apoy ng galit. Kundi apoy ng isang bagay na mas dalisay at mas mapanganib. Determinasyon. Hindi pa tayo talo, Leo, sabi nito, ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan na tila hindi nababagay sa maliit na kwartong iyon. Hindi pa. Natigilan si Leo. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng biktima. Ang nakikita niya ngayon ay ang babaeng nagmana ng isang korporasyon. Ang reyna na tinanggalan ng kaharian, pero hindi ng korona sa kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, hindi awa ang naramdaman niya para dito, kundi paghanga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leo. Wala na tayong alas. Nasa kanila na ang lahat. Hindi lahat, sabi ni Ara, biglang tumayo. Tila may isang alaala na biglang bumalik. May isang bagay na hindi alam ni Marco. Na kahit si Tito Ricky, hindi niya alam. Nagsimula siyang maghalungkat sa iisang maleta na dala niya, ang natitirang piraso ng kanyang dating buhay. Mga damit. Ilang personal na gamit. Noong namatay si Papa, kwento niya habang naghahalungkat, ibinigay niya sa akin ang lahat ng importanteng dokumento.
Pero may isa siyang ibinukod. Sabi niya, Ara, ang mga papeles ay para sa negosyo. Ito. Bigla siyang huminto. Mula sa ilalim ng mga damit, may dinukot siyang isang maliit at lumang leather-bound notebook. Simple lang ito, walang marka, maliban sa inisyal ng kanyang ama na nakaukit sa sulok, AC. Ito, sabi ni Papa, ay para sa puso mo. Para kapag pakiramdam mo, naliligaw ka na. Lumapit si Leo. Inilapag ni Ara ang notebook sa mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hindi ito diary. Ito ay isang koleksyon ng mga ideya, mga tula, mga pangarap. Ngunit sa mga huling pahina, nag-iba ang sulat kamay ng kanyang ama. Naging mas mabilis, mas apurado. Mga petsa. Mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar. At paulit-ulit ang pangalan ni Atty. De Leon. Ricky seems too eager. He's pushing for offshore accounts. Well, something is not right. I need to trust and lagat. At sa pinakahuling pahina, isang serye ng mga numero at letra ang nakasulat na may maliit na tala sa ibaba, in my real safe. In my real legacy. Isang code, bulong ni Leo. Hindi ito basta notebook. Ito ang kanyang black book. Nagkatinginan sila ni Ara. Ang pag-asang namatay kanina sa opisina ni Marco ay muling nabuhay, isang maliit na baga na nagsisimulang magliyab. Ito na. Ito ang kanilang huling alas. Habang sinusubukan nilang intindihin ang code, biglang tumunog ang cellphone ni Leo. Isang numero na kilalang kilala niya. Ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan sa presinto. Leo, sabi ng boses sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. Ang tono nito ay apurado. Bakit? Anong nangyari? May nakuha kaming tip mula sa airport. May isang private jet na nakabook. Papuntang Cayman Islands. Kinabahan si Leo. Para kanino? Nagkaroon ng isang segundong katahimikan sa kabilang linya. Leo, nalaman namin. Si Marco at De Leon aalis ng bansa. Napatingin si Leo kay Ara. Ngayong gabi. Ang mga salitang aalis ng bansa ay parang bombang sumabog sa loob ng maliit na kwarto. Oras. Ang kalaban nila ngayon ay oras. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng panik. Hawak pa rin niya ang notebook ng kanyang ama, ngayon ay tila isang walang silbing piraso ng papel. Anong gagawin nila sa code kung ang mga taong sangkot ay nasa kabilang panig na ng mundo? Hindi ganoon kadali, mabilis na sagot ni Leo, ang kanyang utak ay tumatakbo na parang isang makina. Naglalakad siya pabalik-balik sa masikip na espasyo. May kaso tayo. Wala akong warrant. Suspendido ako. Kung pupunta tayo doon, tayo ang arestuhin. Pero, Leo, tatakas na sila, giit ni Ara, ang desperasyon ay gumagapang na naman sa kanya. Kasama nila si Maya. Sigurado ako. Napahinto si Leo. Si Maya. Iyon ang alas ni Marco. Ang insurance niya. Teka, sabi ni Leo, tinitigan ang notebook. Yung code. Hindi yan basta code. Anong paboritong libro ng papa mo? Nag-isip si Ara. Ang The Count of Monte Cristo. Paulit-ulit niya iyong binabasa. Book cipher, bulong ni Leo. Kailangan natin ng kopya ng libro. Mabilis. Habang si Ara ay halos gibain ang maliit na bookshelf sa sulok ng kwarto, si Leo ay muling tumawag sa kanyang kasamahan. Roy, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Kailangan kong madelay ang flight ng private jet na yan. Kahit anong dahilan. Mechanical trouble, bomb threat, kahit ano. Just buy me time. Leo, delikado yan. Mawawalan ako ng trabaho. Roy, please. Buhay ang nakataya. At ang buong sindikato na matagal na nating tinutubis. Ito na yon. Isang mahabang katahimikan. Okay, narinig ni Leo sa wakas. I'll see what I can do pero mag-ingat ka, Per. Nahanap ko, sigaw ni Ara, hawak ang isang luma at kupas na kopya ng libro. Mabilis silang umupo, ang notebook sa gitna, ang libro sa tabi. Ang code, isang serye ng mga numero. 15 tandang bawas 3 tandang bawas 12, 88 tandang bawas 1 tandang bawas 4. Page 15, line 3, word 12, mabilis na sabi ni Leo. Dahan-dahang binuklat ni Ara ang mga marupok na pahina. Ang salita, Swiss.
Sumunod, page 88, line 1, word 4. Ang salita, bank. Isa-isa, pinagtugma nila ang mga numero sa mga salita sa libro. Ang resulta ay hindi pangalan ng tao. Ito ay pangalan ng isang bangko at isang account number sa Switzerland. Ang tunay na safe ng kanyang ama. Ang tunay na ebidensya. Ito na, sabi ni Leo, kinukuhanan ng litrato ang account number. Ito na ang bala natin. Ang daan papuntang private hangar ng airport ay parang isang walang katapusang tunnel. Si Ara ang nagmamaneho ng luma at pinag-isipang kotse ni Leo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. "I send mo na yan sa general," sabi ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. "Ginigawa ko na," sagot ni Leo, mabilis na nagtatype sa kanyang cellphone. Ipinapadala niya ang lahat ng impormasyon, ang notebook, ang code, ang bank account, sa kanyang mentor. Ang huling barahan nila, inihahagis na nila sa mesa. Nang makarating sila sa gate ng private aviation terminal, 2 security guard ang agad na humarang sa kanila. "Sorry, ma'am, sir. Authorized personnel lang po." Bago pa makapag-isip si Ara ng sasabihin, ibinaba ni Leo ang bintana. "Police Captain Leo Vargas," sabi niya, ang boses ay puno ng otoridad na tila hindi kailanman nawala, kahit suspendido siya. "May terorista kaming sinusundan na sasakay sa isa sa mga flight niyo. Kung hindi niyo kami papapasukin, kayo ang mananagot sa anumang mangyari." Nagkatinginan ang mga gwardiya, nag-aalinlangan. Ngunit ang bigat sa boses ni Leo ay sapat na para sila ay magbukas ng daan. Sa runway nakita nila ito. Isang makintab na puting private jet. Ang mga hagdan nito ay nakababa na. At sa paanan nito nakatayo ang grupo. Si Marco, si Attorney De Leon at si Donna Esmeralda. Hila-hila ni Marco ang isang umiiyak na si Maya. Pumarada si Ara ng biglaan, ilang metro mula sa kanila. Sabay silang bumaba ni Leo. Ang hangin mula sa mga makina ng eroplano ay malakas, hinahampas ang kanilang mga damit at buhok. Ang eksena ay tila kinuha sa isang pelikula, 2 tao laban sa mundo. Napahinto sa pag-akyat ang grupo ni Marco. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay napalitan ng galit. "Kayo na naman," sigaw ni Marco sa kabila ng ingay. "Hindi kami aalis hanggat hindi mo binibitawan ang anak ko," sigaw pabalik ni Ara, ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Tumawa si Marco. "Ano nang gagawin niyo? 2 lang kayo. Isang suspendido at isang talunan." Ngumiti si Leo. Isang ngiting malamig at puno ng kumpiyansa. "Baka nga 2 lang kami. Pero hindi kami nag-iisa." Sa sandaling iyon, mula sa iba't ibang direksyon ng runway, sunod-sunod na bumukas ang mga sirena at mga kumukutitap na ilaw. Mga sasakyan ng pulis. Mabilis nilang pinalibutan ang eroplano, hinarangan ang lahat ng posibleng daan para makatakas. Mula sa pangunahing sasakyan, bumaba ang isang matangkad at kagalang-galang na lalaki na nakauniporme. Isang general. Ang mentor ni Leo. Ang ngiti sa mukha ni Marco at Atty. De Leon ay naglaho. Napalitan ito ng purong takot. "Marco Imperial, Ricardo De Leon," sabi ng general sa pamamagitan ng isang megaphone, ang boses ay dumadagundong sa buong runway. "You are under arrest for money laundering, kidnapping, and conspiracy. It's over." Nataranta si Atty. De Leon. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit si Marco ay iba. Sa kanyang mga mata, nawala ang takot at napalitan ng isang baliw na determinasyon. Tumingin siya kay Ara. "Kung hindi ka mapapasa akin," sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng kabaliwan. Mabilis niyang binitawan si Maya at hinablot ang baril mula sa baywang ng isa sa kanyang mga bodyguard. Itinutok niya ito, hindi kay Leo, hindi sa mga pulis. Itinutok niya ito kay Ara. "Walang magmamay-ari sa'yo." Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa ingay ng eroplano. Ang putok ng baril ay sumabog sa hangin, at sa isang iglap, ang mundo ni Leo ay tila bumagal. Wala siyang panahon para mag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa, itinulak ng isang instinct na mas malakas kaysa sa kanyang pagsasanay bilang pulis. Isang instinct na ipagtanggol si Ara anuman ang mangyari. Itinulak niya si Ara ng buong lakas. Naramdaman ni Leo ang isang nag-aapoy na sakit sa kanyang braso, kasabay ng pagbagsak nila ni Ara sa magaspang na semento ng runway. "Leo," sigaw ni Ara, puno ng takot.
Mabilis na kumilos ang mga pulis. Dinamba nila si Marco, inagaw ang baril, at pinusasan ito habang patuloy itong sumisigaw ng mga walang kwentang salita. Si Attorney De Leon ay napaluhod na lang, sumusuko. Si Donna Esmeralda naman ay hinimatay sa isang sulok, ang kanyang mamahaling damit ay nagusot sa sahig. Tapos na ang gulo. Pero para kay Leo, ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa ilalim niya. Okay ka lang, tanong niya, ang boses ay nanginginig dahil sa sakit at adrenaline. Nakita ni Ara ang dugo. Ang dugo na dumadaloy mula sa braso ni Leo, bumabakat sa puti nitong damit. Ang braso mo. Leo, may tama ka. Gasgas lang to, sabi ni Leo, pilit nang umingiti habang tinutulungan siyang tumayo. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga pulis na nag-aasikaso sa mga suspect, ng mga medik na tumatakbo palapit sa kanila, isang maliit na boses ang narinig ni Ara. Mama. Lumingon si Ara. Doon, nakatayo malapit sa gulong ng eroplano, mag-isa at nanginginig, ay si Maya. Walang makakapigil kay Ara. Tumakbo siya. Walang sakit, walang pagod. Tanging ang pananabik lang na mayakap ang kanyang anak. Baby, sigaw ni Ara. Mama, sigaw pabalik ni Maya, tumatakbo rin para salubungin siya. Nang magtagpo sila sa gitna, napaluhod si Ara at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Hinalikan niya ang bawat sulok ng mukha nito, nilanghap ang amoy nito, sinisigurado sa kanyang sarili na totoo ito. Naligtas na ang kanyang anak. Akala ko hindi na kita makikita, hikbi ni Ara. I miss you, Mama, sabi ni Maya, ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakayakap sa leeg ng kanyang ina. Pinanood ni Leo ang eksenang iyon mula sa malayo habang ginagamot ng isang medik ang kanyang braso. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang dahilan ng lahat. Ang pangako niya natupad na. Habang dinadala na ng mga pulis ang mga suspect, dumaan sa harap nila si Marco, nakaposas. Huminto ito sa tapat ni Ara. Hindi pa to tapos, Ara, sabi nito, ang mga mata ay puno pa rin ng galit. Magbabayad ka. Hindi sumagot si Ara. Niyakap niya lang ng mas mahigpit si Maya, na parang isang kalasag laban sa lahat ng kasamaan sa mundo. Sumunod na dumaan si Atty. De Leon, nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Pagkatapos, si Donna Esmeralda na buhat-buhat ng dalawang pulis. Ang kanilang imperyo, gumuho sa loob ng isang gabi. Nang mahimasmasan, lumapit si Ara kay Leo, karga-karga pa rin si Maya. Salamat, Leo, sabi niya, ang mga mata ay puno ng luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa pasasalamat. Utang ko sa iyo ang buhay namin. Pinagmasdan ni Leo ang mag-ina. Ang larawan ng pag-ibig na dalisay at walang kapantay. Naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang puso. Ang trabaho niya dito ay tapos na. Isa lang siyang pulis. Isa lang siyang kasangkapan para sa hustisya. Ano pa ang papel niya sa buhay ng mga ito? Nang paalis na sila, hinawakan ni Ara ang natitirang braso ni Leo. Ang braso na walang sugat. Paano kita mababayaran sa lahat ng ito, Leo? Tanong niya, ang boses ay seryoso. Tumingin si Leo sa kanya, pagkatapos ay sa batang nakayakap dito. Nakita niya ang kanyang hinaharap, isang hinaharap na hindi niya alam na gusto pala niya. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at walang pagkukunwari. Hayaan mo akong isipin. Baka abutin ng habang buhay bago ko maisip ang sagot. Hindi maintindihan ni Ara noong una, ngunit nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Leo, ang pag-asa, ang isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan, naintindihan niya. Ang kasunduan nila ay nagsimula sa isang kasinungalingan, sa isang mapanganib na laro. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit at pagkakanulo, isang bagay na totoo ang nabuo. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng mga sirena, sa gitna ng runway kung saan natapos ang lahat ng kasamaan, isang bagong simula ang tahimik na isinisilang. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Tagaytay ay kasing presko pa rin tulad ng dati. Ngunit para kay Ara, ang bawat paghinga ngayon ay mas magaan, mas malinis. Nakatayo siya sa isang entablado, hindi sa isang grand ballroom na puno ng mga mapanghusgang mata, kundi sa harap ng isang maliit na hardin na puno ng mga kababaihan. Mga kababaihang katulad niya, mga biktima, mga nakaligtas. Ang pagbangon ay hindi lang isang pundasyon, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay umaalingaw sa pamamagitan ng isang simpleng sound system. Ito ay isang pangako. Isang pangako na walang babae ang kailangang dumaan sa dilim ng nag-iisa. Na sa bawat pagbagsak mayroong pagbangon.
Ito na ang bagong layunin ng kanyang kumpanya. Nabawi niya ang lahat ng ari-arian. Ang pangalan ng Imperial Corporation ay ibinalik sa orihinal nitong pangalan, Cervantes Holdings. Ngunit sa halip na bumalik sa dating mundo ng karangyaan, ginamit niya ang kanyang yaman at impluensya para bumuo ng isang bagay na mas makabuluhan. Sa karamihan, nakita niya si Leo nakatayo sa likod, kasama si Maya na nakakandong sa kanyang balikat. Hindi na siya si Police Captain Vargas na laging seryoso. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng polo shirt at maong. Na-promote siya pagkatapos ng insidente sa airport, ngunit mas pinili niyang mag-file ng indefinite leave. Sabi niya, gusto muna niyang subukan ang buhay na walang baril at posas. Ang braso niya ay may peklat na. Isang peklat na nagsisilbing paalala ng kanilang pinagdaanan. Isang peklat na para kay Ara ay simbolo ng katapangan at sakripisyo. Isang linggo ang nakalipas, ginawa ni Ara ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Dinalaw niya si Marco sa kulungan. Nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Wala na ang kayabangan. Wala na ang galit. Ang natira ay isang lalaking pagod at talunan. Bakit ka nandito? Tanong nito, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nandito ako, sabi ni Ara, ang boses ay kalmado, para sabihin pinapatawad na kita. Nag-angat ng tingin si Marco, gulat. Hindi dahil karapat-dapat ka, patuloy ni Ara. Kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Pinapatawad kita para palayain ang sarili ko sa lahat ng sakit na ibinigay mo. At iyon na ang huli nating pag-uusap. Tumayo si Ara at umalis, hindi na lumingon pa. Sa paghakbang niya palabas ng bilangguan, naramdaman niya ang huling tanikala na bumitaw mula sa kanyang puso. Malaya na siya. Pagkatapos ng event, naupo silang tatlo sa paborito nilang lugar, ang tea kapihan sa dulo, ang maliit na coffee shop kung saan nagsimula at nagbago ang lahat. Si Aling Nena ay naglagay ng 3 tasa ng mainit na tsokolate sa kanilang mesa. Mama, tignan mo, sabi ni Maya, ipinapakita ang isang drawing. Isang larawan ng 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw. Isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata sa gitna. Napangiti si Ara. Ang kanyang pamilya. Maganda yan, baby, sabi niya, ginugulo ang buhok ng anak. Nang makatulog si Maya sa kandungan ni Ara, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Leo. Masaya ka ba, Ara? Tanong ni Leo. Tumingin si Ara sa paligid. Sa tahimik na kapihan, sa malamig na hangin, sa mahimbing na tulog ng kanyang anak, at sa lalaking nasa harap niya. Sagot niya. Sobra. Mas masaya pa kaysa dati. May isa pa akong tanong, sabi ni Leo, at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing. Isa itong susi. Ang susi sa bahay na binili niya sa tabi lang ng kapihan. Gusto ko sanang itanong kung gusto niyo ni Maya na magkaroon ng sarili niyong susi. Hindi ito isang proposal ng kasal sa tradisyonal na paraan. Ito ay isang alok. Isang alok ng isang tahanan. Isang alok ng pagsasama. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, Ara, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Pero ipinapangako ko na haharapin natin ang lahat ng magkasama. Inabot ni Ara ang susi. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga daliri ni Leo. Ang kuryenteng naramdaman nila noon sa eskinita ay naroon pa rin, ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa tensyon. Dahil na ito sa pagmamahal. Dahan-dahan, sa ibabaw ng kanilang mesang pinagsaluhan, hinawakan ni Ara ang kamay ni Leo. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Leo, sabi niya, matagal na kaming umuwi. At sa ilalim ng papalubog na araw sa Tagaytay, sa lugar kung saan siya unang gumuho, natagpuan ni Ara Cervantes ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang mansyon o isang korporasyon. Ito ay nasa pagitan ng yakap ng kanyang anak at sa mga kamay ng lalaking nagturo sa kanya kung paano bumangon mula sa abo at muling matutong magmahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang ating mga bida. Bawat minuto na inilaan nyo sa pakikinig ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama nyo akong nakaramdam ng sakit, paghati at galit. Naramdaman ko ang pagbagsak ni Ara, ang bigat ng pagkakanulo, at ang halos pagkaubos ng kanyang pag-asa.
Naramdaman ko rin ang determinasyon ni Leo at ang tahimik na pag-usbong ng isang pag-ibig na binuo hindi sa karangyaan, kundi sa gitna ng kaguluhan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi perpekto. May mga pagkakataong tayo ay madarapa, masasaktan, at pagtataksilan ng mga taong inaasahan nating mananatili sa ating tabi. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon sa tuwing tayo'y nalulugmok. Ito ay isang paalala na ang pinakamahalagang kapatawaran ay ang kapatawarang ibinibigay natin sa ating mga sarili upang tuluyan tayong makalaya sa nakaraan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Ara? Saang bahagi kayo pinakanaantig o nainis? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa akin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Kwentong Pusong Sugatan.